Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagpasok natin sa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, ipinapakilala sa atin ang isa sa mga mahalagang karakter sa panahong ito. Ang karakter na siyang nagpapaalala ng pagdating ng Mesiyas. Walang iba kundi si Juan Bautista, ang siyang tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kung ating titignan sa kabila ng magagandang mga dekorasyon, masarap na pakiramdam, gayon din ang mga tugtugin, tila baga parang killjoy ang pakarakter na ating nakilala. Na kung saan sa gitna ng pagsasaya, heto, pinapaalalahanan tayo ni Juan Bautista, ihanda ang daraanan ng Panginoon. I think, my dear friends, St. John is not a killjoy. Why? Because Advent is about preparation of the heart. And John the Baptist, on the second week of Advent, teaches us how to prepare our heart. First, John appeared, proclaiming repentance. Ang unang salita po na pumukaw sa bibig ni Juan, magbago, repent. Hindi ito isang pananakot, kundi ito ay isang paanyaya. Bumalik tayo sa Diyos. Sa buhay natin ngayon, hindi tayo laging lumalayo sa Diyos ng biglaan. Kundi ang ating paglayo sa Diyos, paunti-unti. Halimbawa, sa maliit na compromises, sa galit na tinatago, sa dasal na napapabayaan, sa pagsisimba na nakakalimutan, sa kabutihang hindi nagagawa. Kaya nga po ang sabi ni Juan, kung gusto mo makapaghanda para kay Jesus, magsimula sa kalooban. Why? Because Advent is not about buying the gifts first, but Advent is about cleaning the heart first. At ito po ang siyang unang paalala ni Juan. Kung ibig natin maghanda sa pagdating ni Jesus, ihanda ang kalooban. Pangalawa, prepare the way of the Lord. Ihanda ang kanyang daraanan. Make straight His paths. Ang daan ng Panginoon sa ating buhay, minsan maraming lubak. At ano po yung mga lubak na ito? Ito po yung mga sugat mula sa ating karanasan. Minsan yung daan, paikot-ikot. Ito po yung mga kasalanan na paulit-ulit nating pinipili at ginagawa. May mga baradong daan din, puso na puno ng galit o yabang sa buhay natin. Meron ding mga daraanan na mabibigat na bato. Ito po yung mga sama ng loob at ang ating kawalan ng kakayahang magpatawad sa mga nagkamali sa atin. Kung kaya nga po, ito ang dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman hindi lamang yung ligaya ng Pasko, kundi hindi natin nararamdaman ang kapayapaan sa Kapaskuhan. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, ang tunay na paghahanda ay hindi ang dekorasyon sa bahay, hindi ang damit na susuotin, hindi ang regalong ibibigay, kundi ang tunay na paghahanda ng kalooban, pag-aayos ng ating puso. At ang pangatlo, bear fruit worthy of repentance. Anong ibig sabihin? Hindi po sapat na magsabi lamang, Lord, sorry. Hindi po sapat ang ritual lamang na ating ginagawa. Ayaw po ng Diyos ng plastic religion. Ano po yung plastic religion? Nagsisimba, pero hindi nangungumunyon. Nagkukumunyon, pero hindi nangungumpisal. Nagdarasal, pero hindi marunong makinig. Nagbibigay, pero mas maraming ninanakaw. Kaya nga po, ang sabi sa atin ni Juan, tignan ang bunga ng ating bawat ginagawa. Kaya kung magsisisi tayo talaga sa ating mga kasalanan, makikita natin yung ating pagsisisi, may bunga. Ano po yun? Mas nagiging mahinahon tayo. Mas nagiging mapagpatawad tayo. Mas nagiging bukas ang ating puso sa maraming bagay. Mas nagiging tapat kahit pa sa maliit na bagay. Mas nagiging totoo
Hindi lamang sa salita, kundi sa ating bawat ginagawa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, alam niyo dito sa Peña, sabi ng isang parishioner natin, Father, kaya ka nagkakasakit, ang dami-dami nating activity. Natawa ko kasi sabi ko, hindi lang sana yung activity ang nakikita. Sana sa bawat activity, meron tayong bunga. Kagabi, alam niyo, napakaganda ng harana kay Maria. At habang tinitingnan ko po yung mga taong nakikinig sa mga awiting para sa mahal na Birhen, isang bagay po yung naisip ko. Totoong na tinitipon tayo ng mahal na Birhen ngayong panahon ng Adbyento. Kaya sana po, yung mga activity natin, huwag lamang ninyong atinan. Yung mga activity, huwag lamang tandaan. Tignan, ano bang naging bunga ng pagpunta ko dito? Ano bang naging bunga ng aking pag-attend? Ano bang naging bunga nito na pagbabago sa aking buhay? Halimbawa, sa simbang gabi, aba kapatid, mapuyat ka man ng 9 na gabi, mapagod ka man ng 9 na madaling araw, pero hindi ka naman nagbago, nagpagod ka lang. Kung umatay ng harana kay Maria kagabi, pero nakalimutan na si Inang Peña ang siyang daan patungo kay Jesus, baliwala ang haranang ginawa. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ang kwento ng panahon ng unang Pasko ay kwento ng napakaraming pagbabago. Kaya nga po siguro may Adbyento, hindi lamang upang ihanda tayo, kundi mayroong Adbyento upang tignan anong bahagi ng buhay ko ang kinakailangan ng pagbabago. Anong kailangan ng buhay ko na siyang kinakailangan kong baguhin sa pagdating ni Kristo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang paalala ni Juan. Huwag sanang mauwi sa pagod lamang ang ating bawat pinagkakaabalahan. Alam niyo, ngayon po nagsisimula na po tayo mag-decorate ng ating simbahan. No? Unti-unti, nadadagdagan. Alam niyo, natutuwa ako sapagkat kapareho ko po ng idea yung mga nagbibigay po ng kanilang panahon. Sapagkat sabi nila, Father, pagandahin natin yung simbahan. Hindi lamang po para matuwa ang maraming tao, para po mas maging masarap sa pakiramdam. Aayon kayo kapag sinabi ko sa inyo na pag nakita ninyo ang ganda-ganda ng simbahan, na para nag-aanyaya, pumasok kayo, magdasal kayo, makiisa kayo. Kaya hindi po dahilan na nasa kasulok-sulukan tayo ng pako upang hindi maramdaman ang ligaya, hindi lamang ng Kapaskuhan, kundi ang panahon ng paghahanda sa pagdating ni Kristo sa loob ng bawat tahanan. At yun po yung goal ko. Sabi ko sa mga kasama natin, pagandahin natin yung simbahan nang sa gayon maramdaman ng mga tao, Pasko talaga sa Peña Francia. May pag-asa sa aming barangay sapagkat nararamdaman sa loob ng parokya. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, inihahanda tayo ng ating liturhiya. Nung nakalipas na linggo, ano ang siyang paalala? Maghanda, sapagkat may darating. Ngayong 2 linggo, pinapaalalahanan tayo. Bahagi ng paghahanda, may pagbabago na gagawin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, siguro hindi po kalabisan kapag titignan ng sarili, anong pagbabago ang siyang dapat kong gawin? Anong pagbabago ang siyang dapat mangyari? Kapatid, kung gusto mo magbago yung kapwa mo, dapat unang magbago ang sarili. Kung gusto mo may magbago sa pamayanan, simula ng pagbabago sa iyong halimbawa. Kung gusto mo maging maayos ang barangay, simula ng pagbabago sa loob ng tahanan. Kung gusto mo magbago ang pamayanan at simbahan, tuwirin ang bawat baluktot sa ating pamumuhay. Nang sa gayon, sa bawat pagbabagong mangyayari, tiyak yon, mararamdaman ng Pasko sapagkat sa bawat pagbabago, naroon si Kristo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, inaanyayahan ko po kayo sa gitna ng ating bawat paghahanda, sa harap ng napakaraming mga dekorasyon, huwag sanang mangyaring nakawin ng mga bagay na ito yung ating kapaguran. Huwag sanang mawala o nakawi ng bawat ganda ng tanawin ang ating tunay na dahilan. Sapagat ang panahon ng Pasko ay panahon ng maraming kwento ng pagbabago. At ngayon,
pinapaalalahan tayo ni Juan Bautista sa pagdating ni Jesus, dapat magbabago tayo. Amen.